Ito po ang istorya ng ating bida na si Monina. Inosente ito kung titignan. Lumaki siya sa isang may kayang pamilya at nag-aaral sa exclusive school dito sa Maynila. Ngunit, meron siyang isang matinding problema. Ito ay na-addict na siya sa tsorbahan. Napakaswerte ang mga naging nobyo niya dahil kahit anong oras na hilingin nila ay pumapayag itong si Monina. At minsan pa nga ay si Monina na ang humihiling na magtsorbahan sila. Ang mga nagiging nobyo niya ay mga mayayaman, puro dekotse at mga gwapo. Kaya naman marami ding babae ang naiinggit sa kanya. Ngunit isang araw ay nag-iisa si Monina sa bahay nila. Umalis ang parents niya kaya tinawagan niya ang nobyo nito para papuntahin sa bahay nila. "Hello, Han. Punta ka naman dito sa bahay oh. Wala si na mama, nag-out of town." "Naku, Han, hindi pwede eh. May inutos pa si Papa. Kailangan kong pumunta sa Baguio ngayon. I'm sorry, Han." Sa sobrang inis ni Monina ay hindi na siya nagpaalam at pinatay na lang niya agad. Bugli na siya ng gabi na iyon. Init na ang katawan niya. Alam niyang adik siya sa tsorbahan, pero ngayon lang siya nakadama ng ganitong klaseng paghahanap at tila nanginginig na ang katawan niya at balisa. Hinawakan niya ang sarili sa ibaba. Idiniin niya ang sarili niya sa gitna ng kanyang hiyas. Ngunit bitin siya. Sobrang bitin. "Dam, hindi ako makontento sa ganito," sabi niya sa sarili. Naisip niyang pumunta sa terrace nila para magpahangin at baka sakaling maibsan ang init ng katawan. Maikling salawal lang ang suot at t-shirt na manipis na pantulog. Sa edad na 15 ay nag-aral na siyang uminom ng alak. Kaya ngayong 17 na siya ay sanay na siyang uminom. Hawak niya ang baso na may lamang alak. Kinuha niya iyon sa bar ng dad niya. Iniisip niya, sa pamamagitan ng pag-inom ay mawawalan ng tuluyan ang nararamdaman nito. Hindi niya alam na ang init ng alak ay lalong nagbibigay buhay sa init ng katawan niya. At maisip lang niya ang nobyo niya na walang suot ay halos magpabuga na siya. Shit, bad trip talaga. Kailangan kong mapasok ngayon. Ron, tang na kung kailan naman kasi. Wrong timing ka talaga. Dala na rin sa kalasingan at bugli na nararamdaman, ay naisip niyang lumabas ng bahay. Dinare niya ang sarili niya. Maghahanap siya ng gwapong lalaki sa subdivision nila. Madami siyang nakikitang cute na lalaki kapag nagdadrive siya palabas sa kanilang subdivision. Naglakad lang siya, ligtas naman sa kanila dahil may rumoronda na patrol guard sa tuwing gabi. Walang ibang laman ng isip niya, kundi ang makipagtsorbahan sa lalaki. Ayaw niyang umuwi nang hindi nalulunasan ang sabik niya. Alam niyang mababaliw siya kapag hindi siya nagamit ng lalaki ngayon. Sobrang tindi ng bugli niya habang naglalakad siya. Para siyang lasing at medyo sumusuray sa paglalakad. Halos 1 oras na siyang naglalakad, ngunit wala siyang natsyempuhan. Grabe, lahat na ata ng boys nasa shoota nila or nasa gimikan. Visit naman talaga oh. Sabi ni Monina sa sarili habang pauwi na siya. Mababaliw na yata ako. Ngayon ko lang ginawa to na maghanap ng lalaki. Pero shit talaga, sobrang init ko na. Sa may kanto malapit sa bahay ni Monina ay nagpapahinga si Mang Domeng. Ilang taon na rin siyang umiikot sa subdivision para magtinda ng balot gabi-gabi. Minsan,
Sa pagdadaan niya ay nasusulyapan niya si Monina sa teres ng bahay nila. Napakagandang dalaga naman ito. Ang nasasambit niya lagi. Kahit sa panaginip ay hindi niya mararanasan ang makahawak man lang ng kamay na ganong kaganda. Dahil nga siya ay matanda na at kahit nga ang asawa niya ay ayaw na rin magpatsurba sa kanya. Napakapangit ko kasi. Sambit niya sa sarili. Nakaramdam na naiihi si Mang Domeng kaya pumesto siya sa isang puno sa bakanteng lote. Eksakto naman na dumaan si Monina at nasulyapan niya si Mang Domeng na umiihi. Hindi niya mapigilan ang sarili niya na tumingin sa hinahawakan ng matandang lalaki. Kahit medyo madilim, ay naaaninag niyang malaki iyon at mataba. Tumaas ang balahibo sa buong katawan ni Monina. Grabe, ang laki ng sandata ng matandang ito. Sa isip ni Monina, dala ng bugli, ay napahawak agad siya sa gitna ng salawal niya. Sinalat niya iyon at pinadaan sa gitna. Napaungoy siya ng konti sa rapsa. Hindi niya alam na habang ginagawa niya iyon, ay nakita na siya ni Mang Domeng. Nagulat ang matanda at hindi niya akalain na makikita niya si Monina sa labas ng bahay nila, na halos nakapantulog lang ang suot. Napakaikli ng salawal, nakalabas ang mabibilog at mapuputing hita. Ang ikinagulat pa niya ay nakahawak ang kamay ng dalagita sa gitna ng salawal niya. Nakapikit ito at rapsa na rapsa sa kanyang ginagawa. Pakiramdam ng matanda ay nanalo na siya sa loto sa mga oras na iyon. Hindi niya muna ipinasok ang sandata niya sa loob ng salawal. Medyo iniharap niya sa dalagita ang sarili para lalong makita ni Monina ang kargada nito. Kitang-kita na ngayon ni Monina ang sandata ng matanda at lalo siyang nanabik. Gustong-gusto na niyang mahawakan at maipasok sa kanyang kaloob-looban upang mapawi lang ang bugli niya na halos umaapaw na. Hindi alam ni Monina kung anong demonyo ang pumasok sa isip niya. Nagawa niyang lumapit sa matanda ngunit doon siya nakatingin sa sundalo at hindi sa mukha ni Mang Domeng. Nagulat kasi siya nang makita ang nakakatakot nitong mukha. Manong, pwede ko bang tignan yan? Sabay turo ni Monina sa ngayon matigas na sandata ni Mang Domeng. Sige Ineng, pero doon tayo sa banda ron. May bakanteng lote doon, baka may makakita sa atin dito eh. Sambit ni Mang Domeng na nanginginig pa ang boses at hindi malaman kung nananaginip pa siya o hindi. Nauna si Mang Domeng sa likod ng puno. Hindi na sila makikita sa kalsada sa pwesto nilang yon. Si Monina naman ay parang na-hypnotize na sumunod na lang sa matanda. Bugli na ang nanaig sa katauhan ni Monina. Naisip niyang titignan niya lang ang sundalo ng matanda. Tapos ay magsasariling sikap na lang siya sa harapan nito. Magpaparaos siya, ngunit hindi niya papayagan na magalaw siya nito. Ganyan lang po. Tayo lang po kayo dyan sa harap ko. Ipakita niyo lang po yung ano niyo sa akin. Utos ni Monina sa matanda. Sanay na kasi siyang mag-utos sa kanila sa dami ng katulong at buhay nila sa bahay. Habang nakatayo ang matanda, ay ibinaba naman ni Monina ang salawal niya. Wala na siyang pakialam. Bugli na siya kaya sinimulan na niyang kinalikot ang sariling laman. Si Mang Domeng naman ay halos mababaliw na
sa nakikita niya sa kanyang harapan. Ngayon lang nagalit ng ganitong katindi ang sundalo niya. Napakagandang dalagita ang nasa harapan niya at nilalaro ang sarili. Dahil hindi mapigil ni Mang Domeng ang sarili, ay inilapit niya ang sundalo nito sa lungga ng dalagita. Teka lang po. Huwag niyong ilapit masyado. Hanggang dyan lang po. Hayaan niyo lang akong magpabuga. Babayaran ko po kayo pagkatapos nito. Hindi na matapos ni Monina ang sinasabi dahil rapsan na siya sa nangyayari. Makalipas ang ilang minutong pagkalikot ni Monina, ay hindi pa rin siya makapagpabuga. Bakit hindi ako makontento? Pabulong niya sa sarili. Magkahiwalay na ang hita ni Monina habang nakasandal siya sa puno at si Mang Domeng ay nakatayo sa harapan niya. Nakalapit lang ang sandata nito pero hindi magkadikit. Sige po, ilapit niyo na po yung sundalo mo pero wala pong hawak ha, bawal po. Tuwang-tuwa naman si Mang Domeng sa narinig. Yan, lapit pa po. Huwag po yung kamay or any part ng katawan nyo. Yan lang po ang nilapit nyo, Manong. Yan, lapit mo pa. Shit, ang rapsa. Sabi ni Monina na lalong nagpabugli sa kanilang dalawa. 1 pulgada na lang ang pagitan nila, ngunit pinatigil ni Monina ang paglapit ng matanda. At nagsimula ulit siyang magsariling sikap ng napakabilis. Si Mang Domeng naman ay hindi na makapagpigil. Gusto na niyang ipasok pero narinig niya kanina na babayaran siya ng dalaga kaya nagtiis na lang ito. Pakiramdam niya ay napakaswerte niya ng mga sandaling iyon. Hindi tumitingin si Monina sa mukha ng matandang kaharap. Sa sandata lang siya nakatingin. Tirik na ito. Pinipigilan niya ang sarili niya na huwag matukso ng lubusan. Pero nagpadala siya ng konti. Siya na lang ang naglapit ng lungga niya sa sundalo ng matanda. Nung una, ay dinikit lang niya ito habang kinakalikot ang tungkil niya. Pero alam niyang mas marapsa ang sundalo ng matanda kesa sa daliri nito. Halos parehong mabaliw ang matanda at ang dalagita nang magkiskisan ang mga pag-aari nila. Hanggang dyan lang po ha, huwag niyong ipasok. Sabi ni Monina. Tinangka ni Mang Domeng na hawakan ang mga puno ng dalaga pero sinanggi ito ng babae. Diba sabi ko wala sa usapan po yan. Sandata niyo lang ang kailangan ko, Manong. Hinawakan ni Monina ang nanggigigil na sundalo ng matanda. Ikinaskas nito at kinayod sa biyak na lagusan niya. Halos mapasigaw na siya sa rapsa nung sumabit ang ulo ng sundalo ng matanda sa tungkil nito. Shit, hindi ko na kaya. Kailangan ko nang magpabuga. Sabi niya sa sarili. Pinasok niya ng konti ang ulo ni Sargento at halos higupin ng lagusan niyang papasok iyon. Pero nakayanan pa rin niyang pigilin. Manong, wag na wag po kayong gagalaw. Ako lang po dapat. Sige, ikaw na ang bahala. Sabi ni Mang Domeng na nakapikit sa sobrang rapsa. Nagsimulang umikot ang bewang ni Monina. Ninanamnam rapsa ng ulo ni Sargento. Minsan ay kinakanyod niya ng konti. Binabayo niya hanggang sa gitna. Matagal ginawa ni Monina iyon. Ngunit bitin na ang lungga niya. Hindi pa rin siya makapagpabuga. Manong, sige na po, ipasok niyo na lahat. Magtsurbahan na po tayo. Papayag na ako. Halos pabulong
at nanginginig ang boses ni Monina. Pagkasabi ni Monina ay agad pinasok ni Mang Domeng lahat. Sabay bayo niya ng mabilis. Lonyo, hindi ko akalain na makatsurba ako ng ganitong kaganda at kayaman. Sambit ni Mang Domeng habang walang tigil ang pagkanyod niya sa dalaga. Shit, bakit ang rapsa ng sundalo niyo, Manong? Sige pa po, laliman mo pa. Wala na sa sarili si Monina. Biglang bumagal ang pagkanyod ng matanda at kinausap niya si Monina. Bakit ka pumayag na makipagtsurbahan sa akin, iha? Siguro naman may kasintahan ka, di ba? Meron, kaso wala siya eh. Naghahanap ako, wala akong makita. Ikaw ang napili ko pero ang sundalo mo lang ang kailangan ko, Manong. Bugli na bugli lang talaga ako ngayon. Habang nag-uusap sila, ay pinipisil ng lagusan ni Monina ang sundalo ng matanda. Tang na, huwag po kayo titigil, Manong. Biglang bumulwak ang likido sa lagusan ni Monina. Binalot naman ng basa ang sundalo ng matanda. Pagkaramdam ng matanda ng mainit na bumalot sa sandata niya, ay nagpabuga na din siya sa loob ng lagusan nito. Dahil bawal siyang humawak sa dalaga, ay napaatras na lamang ang matanda at halos matumba dahil sa panghihina ng tuhod niya. Manong, ito na po ang una at huling pagkikita natin, ha. Ginawa ko lang ito dahil nadala ako sa bugli ko. Sabi ni Monina at kumuha siya ng pera sa wallet nito. Opo, salamat po, ma'am. Sabi ni Mang Domeng habang kinuha ang inabot na pera. Pagkakuha ni Mang Domeng ang pera, ay agad nang umalis si Monina. Nagmamadali na siyang pumasok sa kanilang bahay. Hindi niya akalain na nagawa niya iyon sa isang matandang magbabalot. Pero inaamin naman niya na nag-enjoy siya ng todo. The end.